Magandang araw mga kabayan, narito po ang pinaka-latest update mula po sa Palasyo ng Malacanang. Nagbigay po ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi nito na 7 na sa mga may warrant of arrest kaugnay ng flood control anomaly ang nasa kustodiya na ng ating mga otoridad. 2 pa ang nakahandang sumuko habang 7 ang nananatiling at large kabilang na si Saldico. Sa mga natitira, sumuko na kayo at sa mga tumutulong magtago sa mga personalidad na ito, tandaan nyo may pananagutan din kayo sa batas. Yan po ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Panoorin po natin ang kanyang report. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. 7 na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Nung panahon pa po ng HUAD Committee, ako po'y nagdesisyon na umalis dahil na rin sa sinasabi ng aking mga kasama sa Kongreso. Huwag niyo pong kakalimutan naman na ako'y nanggaling din sa Kongreso, na ako'y marami rin kaibigan dyan na nagbibigay ng impormasyon. At ang impormasyon na binigay nila sa akin, naku, walang mangyari dyan, Hari. Talagang hindi ko nila tutuluyan hanggang ikaw ay mapulbos dahil sinisisi ka nila doon sa pulboronic video na ipinakita ni Maharlika. Hindi ko po alam kung bakit ako pa rin ang sinisisi, inaamin naman ni Maharlika na puting ahas niya ang source dyan. Nagkataon lang na nandun kami sa LA nung pinakita ni Maharlika yan. In any case, kaya hindi po ako nagtataka na nung naging issue muli ang pagiging bangag ng presidente dahil sa sinabi ni Amy Marcos, ngayon, biglang nabuhayan sila at pilit nilang hinahabol muli ako para mapauwi sa Pilipinas. Yan po yung dahilan kung bakit all of a sudden naalala nila, ay may passport pa si Harry Roque. Hello, 1 year, 2 months na ako, may passport pa ako. Dati niyo pa sinasabing kakansilan yung passport niyo. Hanggang ngayon, di pa nangyayari. Bakit? Kasi yung hukuman naman, kinakailangan mag-cancel ng passport, alam naman ng hukuman na hindi ko fugitive from justice dahil ang fugitive from justice may sariling definisyon sa passport law mismo. Siya ay lumayas ng bansa para iwasan ang criminal prosecution. Lumayas po ako ng bansa, wala akong kahit anong criminal complaint, miski sa piskalya. Umalis po ako ng bansa sa Setyembre. Ang iniwasan ko na yung walang saysay na investigasyon ng HUAD Committee na sa tingin ko ay lumalabag na sa aking karapatan. At yung aking pag-alis ng bansa, karapatan ko po yun dahil meron akong right to travel. Wala naman akong kahit anong kasong nakabinbin yung mga panahon na yon. Sa katunayan, niwala ngang criminal complaint. Kaya lang yan hinabol yung tanim kaso laban sa akin
dahil na-realize nila na hindi nga nila makakancel ang passport ko nang wala akong kaso sa hukuman. Kaya tinaniman ako ng kaso. Sa katunayan po, yung kaso laban kay Cassandra Ong, nung unang sinampa ng PAOCC, hindi ako kasama. Na-realize nila, oy, kailangan natin isama si Harry Roque dahil hindi makakancel ang passport, hindi natin makukulong. Kaya hinabol nila ang supplemental affidavit na pulis lang ang nagsampa at wala namang kahit sinong testigo. Hanggang ngayon po, walang kahit sinong testigong nagsabing meron akong recruit sa pamamagitan ng dahas para pagsamantalahan ang kanilang mga trabaho at walang kahit anong ebidensya na ako'y kabahagi ng isang conspiracy para to commit human trafficking. Ang sabi ni Nikki T, huwag ka magmalinis. Sabi mo kaya sa taong bayan, bakit wala ka na sa UP College of Law? O ano? Hindi ko maintindihan bakit pinipersonal mo, ni minsan hindi kita pinersonal. Pero sige lang, magsalita dyan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalong-lalo na pag ikay wala na sa posisyon. Sa sinasabi ko nga, Nikiti, maghinay-hinay ka dyan, walang personalan. Minsan, hindi ako sumagot sa iyo sa mga paratang mo. Okay? Pero malinaw na malinaw, wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking dahil ang ebidensya nyo lang, yung ako'y nag-represent sa whirlwind sa isang kasong ejectment na hanggang Supreme Court ay nakabinbin ngayon. At pangalawa, yung pagsama ko sa PAGCOR kay Cassandra. Ano naman ibig sabihin doon? Lawyering yan. O, kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sasabihin nyo, trafficking. Pero ginawa nyo nga yan para mapauwi ako, para mapakancel ang passport ko, para maka-red notice alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si judge. Ako naman ay nagtitiwala sa kanya. Okay? Bahala na siya. Basta ako, malinaw po ang definition ng fugitive from justice sa batas mismo. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meaning ng meaning ng fugitive from justice, siguro hindi na kinailangan na magkaroon ng espesyal na meaning. Pagdating naman po sa Interpol Red Notice Alert, yan naman po ay sa mulat-mula sinasabi ko, hindi po yan warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit na madali ipapatupad niyan, alam na alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Hanggang sa huli, sinasamahan po natin si Tatay Digong. So, sa mga naaabala sa mga balita, wag po kayo mag-abala. Ako naman po ay nag-aaral pa rin ng international law, bagamat naturo ko na po yan na halos 20 anyos. Alam ko po mga karapatan ko bilang isang asylum seeker, kahit anong gawin po nila, hindi nila ako makukuha hanggang hindi matapos ang proseso kung ako nga po ay biktima ng pagigipit dahil sa aking paniniwalang politikal. Yun lang po. Pero maraming salamat po doon sa mga naaabala. Okay, yan ay nagpapakita na nasa likuran ko kayo, sumusuporta, at ako naman po, gaya na aking pagtanaw ng utang na loob kay Tatay Digong, tumatanaw din ako ng utang na loob sa inyong lahat. Maraming salamat po muli sa inyong walang batid na suporta at pagtitiwala. Mahal ko po ang Pilipinas, mahal ko po ang mga Pilipino, dahil isa lang po ang aking lupang sinilangan. Hanggang sa huli po, walang pagsisisi dahil naniniwala ako na malinis na pamamahala na pinakita ni Tatay Digong
ay sapat na dahilan para ako ay maging tapat sa kanyang liderato at panindigan ang mga prinsipyo na kanyang tinayuan bilang isang presidente ng Pilipinas.